optimistic. Pero Doc, magkakamali pa ba ang kapatid ko? Yes. Hindi ko ba nakita. Gusto ko nang gumising siya. Bakit naman, Daddy? Napangiti niya ang anak ko eh. Daddy, konti tiis na lang, ha? Hindi ako babalik na wala yung gamot mo. Gusto ko lang ipakita sa'yo na makapangyarihan ka. Diyos ang tingin ng tao pag may pera ka. At kung meron ka nito, naiiba ang itsura mo. Kahit ano pa yung anyo mo. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Kapag nawala pa yung daddy ko sa akin, nag-iisang pamilya ko na lang siya. Parang walang kwenta na rin yung buhay ko. Ay, sorry, miss. Bumenta na yung drama mo dati. Hindi na yun ubara ngayon. Naalis tayo sa mundong ito. Makikipagsalamuha tayo. Siguro naman, panahon na ngayon para isipin ko na kaya magbago ang pagtingin nila sa akin. See? Umalis lang ako sandali para maghanap ng pera. Pinabayaan mo na ang daddy mo. Mabuti na lang bumalik ako kagad. Ni pera na pambili ng gamot, wala ka. Hindi pa ako nakakasahod eh. Alam mo, kung aasa ako sa sweldo mo sa pagiging janitress, baka bukas wala ng daddy mo sa akin. Puro ka daldal. Wala ka namang gawa. Admit it, ako lang talaga ang makakatulong sa daddy mo. Kaya bukas na bukas, luluwas kami ng Maynila. Pakikiusapan ko ang doktor kong kaibigan. Baka matulungan niya ako. Mapapagamot ko ang daddy mo. Hindi niyo po ako sasama. Ako po mag-aalaga kay Daddy. Baka malasin pa kami. Daddy? Okay na po ba kayo? Teka lang po, Daddy. Kunin ko yung chair niyo. Daddy! Daddy! Daddy, tama na. Daddy! Tama na. Ayoko na ganito, anak. Wala akong silbing ama. Hanggang kailan ako walang pakinabang? Hindi mo naman ginustong mangyari to sa'yo eh. Pinatake ka nang dahil sa problema mo sa akin. Siguro nga mas mabuti kung hindi na lang ako sumama sa inyo. Para wala ako sa tabi mo, baka gumaling ka pa. Dahil malas ako. Huwag mo sasabihin yan, anak. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Tandaan mo nung bata ka pa. Ikaw nagpabalik sa akin. Sa kamalayan. Sa tabi mo ay di mawawalay habang inaawitan ka ni inay. Tulog na o tulog na aming mahal. Anak, hindi ka malas. Hindi ka malas. Ikaw ang liwanag ng buhay ko. Sorry, anak. Sorry, anak, at nagkakaganito ako. Ang sakit kasi makikita na nahihirapan ka at wala akong magawa. Kung mabibigyan na ako ng pagkakataon na gumaling, ay di mo na dadanasin ang lahat ng paghihirap na ito.
Tara na. Nandito na tayo sa bagong bahay natin. Ang ganda-ganda naman dito. Sigurado, magustuhan niyo dito. O Luna, bakit parang ayaw mo dito sa bagong bahay natin? Hindi lang ho ako makapaniwala na titira ako sa ganito kalaki at kagandang bahay. Luna, para sa'yo to. Ikaw ang prinsesa dito. Halika na. Buti okay ka na, Sir Jacob. Natutulog ka na naman. Sarado sa lahat ng gulo dito sa mundo. Sana ako din ganun, ano? Pagpikit ko ng mga mata ko, nakakalimutan ko na lahat ng problema ko. Alam mo, malungkot ako ngayon. Kasi umalis na si Daddy eh. Papagamot siya. Pero okay lang naman yun dahil maging okay siya. Basta pagbalik niya, magaling na siya. Buti na lang nandito ka. Kahit paano may kasama ako, may kadamay ako na kaibigan tulad mo. Sir Jacob? Sir Jacob, gumagalaw kayo. Going smoother ang iyong araw with the new Nescafe 3-in-1 Creamy Latte. Really creamy. So nice and smooth. Ang araw mo, suddenly, it's Nescafe 3-in Wonderful. New Nescafe 3-in-1 Creamy Latte. Try it now. Sir Jacob? Sir Jacob, gising na kayo. Sa wakas!
Ha? Tara. Siya pala si Bella, ang mayordomo natin dito. Ang mga kasambahay natin at ang driver natin. Hello po, sir, ma'am. Welcome po. Siya nga pala ang aking asawa si Rowena at ang kaisa-isa kong anak na si Luna. Anak niyo? Bakit? Nagtataka ka ba? Naku, hindi ho. Sinisigurado ko lang ho. Simula sa araw na to, pag-isilbihan nyo kami. Ma'am Rowena at Ma'am Luna ang tawag sa kanila. Ay, parang hindi naman ho yata ako sanay na tawaging ma'am. Oo nga naman, siguro mas magandang tawagin niyo na lang akong ate. Hindi. Mga utusan sila. Tayong amo dito. Kapag may kailangan kayo, sabihin nyo lang sa kanila at silang gagawa. Hindi kayo gagawa dito. Lalong-lalo ka na, Luna. Mami, akyat na po namin ang mga gamit ninyo. Ay, hindi, wag na lang. Ako na lang. Kaya ko naman yan eh. Anak, pabayaan na natin sila. Simula sa araw na ito, tayo ang amo ng bahay na ito. Sundin na natin ang utos ng Papa Diego mo. Excuse me. Halika na. Sige, sige. Hindi ako makapaniwala, Nay. Totoo po ba talaga to? Ang laki-laki ng bahay. Maaliwalas. Siguro, Nay, magiging masaya tayo dito. Sir Jacob, ako nga pala si Blanca. Ako yung tagalinis dito ng kwarto mo. At saka kinakwentuhan kita parate. Sir Jacob? Pasensya na ha. Nagulat kasi ako nagising ka eh. Tatawag ako ng nurse ha. Nurse! Nurse! Gising na si Sir Jacob. Nandun ka ako sa tabi niya eh. Tapos pinuntahan siya ng mga doktor dahil parang tulad zombie na siya. Ikaw naman, no? Pinagtatawanan mo pa. Pinagdadasal ko na nga na maging okay siya sasabihin pang zombie. Aba, biro lang. Bakit ba masyado kang apektado sa Jacob na yan? Eh, hindi mo naman siya kaano-ano. Ewan ko ba? Hindi ko naman maintindihan yung sarili ko. Parang malapit yung loob ko sa kanya. At saka kapag kinakausap ko siya, parang gumagaan yung pakiramdam ko. Kahit hindi naman siya sumasagot sa akin. Baka sabihin mo na naman kahawig siya ng first love mo. Siguro isa na yun. Alam mo kung buhay pa si Joaquin, sigurado ako para din siyang si Sir Jacob. Mukha palang zombie si Joaquin. Biro lang. Belia? Kailangan ko ba talaga magsuklay sa akin? Oo naman, Ma'am Luna. Ganyan talaga ang mga unika, iha. Tinatratong prinsesa. Ako? Prinsesa? Oh, naman! Yung yaman mong yan, Prinsesa Luna ka na. Oh, Doris, subuan mo na ng ubas si Ma'am Luna. At ikaw naman, Lynn, isuot mo ng tsinelas. Apa. Ma'am, paano po? Ako na lang. Kaya ko naman gawin yan eh. Sige po, ako na lang po. Ay, relax ka lang, Ma'am Luna. Sige na po, ma'am. bahala sa'yo. Sige, subukan mo. Ayan na. Kumain ka na, Ma'am. Kain lang po.
prinsesa na. Stable naman ang vitals niya. But for now, there will be no cognitive response mula sa pasyente. Kaya lang, sa matagal niyang pagkakoma, may mga memory deficits at physical problems din siya. Nasabihan na ba yung pamilya niya? Dok, hindi pa po nakokontak yung family niya. Okay, tuloy lang natin ang mga medications. Regular monitoring pa rin tayo. Okay po, Dok. Hindi pa pala alam ng pamilya mo na gising ka na, Sir Jacob. Pero huwag kang mag-alala, nandito naman ako eh. Sasamahan na muna kita habang wala pa sila. Alam mo, dati kung naiinggit ako sa'yo na tulog ka, hindi mo alam kung anong nangyayari sa mundo. Ngayon masaya naman ako na gising ka na. At sana gumaling ka para hindi ka nakadilat na parang ganyan lang. Kasi masaya naman mabuhay sa mundo kahit may konting problema. Basta nandito lang ako. Kung gusto mo makipagkwentuhan sa akin o may mga naalala ka, dito lang ako sa tabi mo. Sir Jacob? Sir Jacob? Nakikinig ka ba sa akin? Naiintindihan mo ako? Ako si Blanca. Sige, subukan mong sabihin yung pangalan ko. Blanca. Sige. Hindi, okay lang. Ang importante, siguro, gising ka na. Normal naman yun eh. Sabi kasi ng doktor, kailangan mo talaga ng panahon para makarecover. At saka, kailangan mo magpahinga. Ang importante, may reaction ka na ngayon. Sige, Sir Jacob, magpahinga ka na. Sasabihin ko na kay Roma na hindi ka na pala zombie. Wala naman akong ing-ing. Silita ako ng silita, wala naman akong kausap. Ano kayang negosyo ng amo natin, no? Bakit ang yaman-yaman nila? Naku, huwag nyo nang pagtakhan kung saan galing ang yaman nila. Ang nakapagtataka, yung anak nila, si Luna. Ang ganda ng nanay. Ang pogi ng tatay. Ang puputi naman nila. Yung anak parang inagaw sa sunog. Baka naman pinagli sa putong puti, pero nalaglag sa dinuguan, kaya umitim. Grabe ka naman, Mari. Hoy! Sino pong maitin yung pinag-usapan niyo? Ako ba yun? Ay, hindi po. Naku, hindi po, ma'am. Yun po kasing yung pweto nung kawali, maitim mo, kailangan pong linisin. Ay, ma'am, paano nung dala ninyo basahan? Hindi.
Mga damit ko to. Bakit? Mukha mabasahan? Ay, Ma'am Luna, dapat magpalit na ho kayo ng bihis. Hindi na ho nababagay ang mga ganito sa inyo. Dapat bongga at mamahalin ang mga damit ng mayamang tao tulad ninyo. Hindi na ho mga ganito. Hi, Sir Jacob. Lala mo pa ako? Blanca ulit. May dala ako para sa'yo. Kinuha ko dun sa nurse station. Ang tawag dito, grip ball. Para to sa mga na-stroke. Ginagamit nito para lumakas yung kamay nila, yung braso nila. May ganito yung daddy ko eh. Subukan natin? Dali lang. Gaganin mo lang. Pipisilin mo lang ng ganyan. Gusto mo? Sige. Lagay ko dyan. Tapos, pipisil mo siya. Ganun. Sige. Kaya mo yan. O sige, ganito na lang. Yan. Sige, pisilin mo. Sige. Hayaan mo, Sir Jacob. Bukas, babalik ako, ha? Tuturuan kita niyan kasi hindi ako pwede dito matulog, eh. Ingat. Good night. Sir Jacob, nagsasalita ka? Narinig ko yun. Oo, tama ka. Ako nga si Blabla. Yun ang pangalan ko. Diyos ko, Sir Jacob, nakakapagsalita ka na. Sigurado mo, tutuwa si Doc niyan. Sasabihin ko sa nurse, ha, na nakakapagsalita ka na. Tapos bukas, babalik ako dito, tuturuan kitang tumayo, ha? Bakit pa ako ganito sa'yo? Hindi naman kita kilala. Ayoko naman isipin na special ka sa akin. Pero ano mo, Sir Jacob, ang saya-saya ko talaga. Sir Jacob, nakikinig ka pala. Tama si Papa Diego. Ngayong marami na kaming pera, mabibili ko na ang lahat ng gusto ko. Hold up to. Ang sisigaw. Huwag niyo ako sataktaan. Sa sumunod ka lang sa akin. Nandiyan na daw ako mag-anak ng pasyente. Ha? Saan tayo pupunta?
Salamat. Tininik niyo ang dasal. Mga pala si Teddy. Ako si Luna. 7 taon mo sinumbat sa akin ang pagkamatay ni Joaquin. Yung pala, buhay pa siya. Ikaw lang ang pumatay sa kanya sa amin ni Daddy. Paglinga pa'y muli kong matikman, subalit kung paglimo